Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay nating isang hating gabi sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, 'Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay resilience. Sa Ebanghelyo ngayon, ibinabahagi ni Jesus ang isang talinghaga na tila simpleng pang-araw-araw na tagpo. May isang taong hating gabi nang lumapit sa kanyang kaibigan at humihingi ng tinapay. Natural lamang sa ganitong pagkakataon na may pag-aatubili ang kahilingan. Ngunit sa kwento ni Jesus, hindi siya tinanggihan. Hindi dahil sa pagiging magkaibigan nila, kundi dahil sa kapal ng mukha o sa mas magandang salita, katatagan ng loob. Kaya ang ating word of the day, katatagan, resiliency. Sa kulturang Pilipino, hindi madaling humingi. Marami sa atin ang nahihiyang magsabi ng ating pangangailangan. Kahit pa tayo ay nauubos na. Kaya't madalas mas pinipili natin ang manahimik na lang kaysa makaramdam ng kahihiyan. Ngunit sa aral ng Ebanghelyo ngayon, ipinapakita sa atin ni Jesus na ang tunay na ugnayan sa Diyos ay hindi dapat isinasailalim sa hiya o takot, kundi sa pananalig at katatagan ng loob. Sa ating buhay pananampalataya, hindi sapat ang minsang pagdarasal. Kailangan natin ng pananatili, ng pagpupursige, ng patuloy na pagkakatok kahit tila walang tugon. Sa ating paglapit sa Diyos, hinihingi sa atin ang katatagan ng pananalig. Hindi dahil kailangang kumbinsihin ng Diyos, kundi dahil ang pananatili sa panalangin ang mismong anyo ng ating pag-ibig at pananampalataya. Ang isang dahilan kung bakit maraming tao ang pinanghihinaan ng loob ay dahil parang wala namang nangyayari kahit gaano nakatagal silang nananalangin. Lord, ilang taon na akong humihingi, pero parang tahimik ka. Paulit-ulit na akong kumakatok, pero parang walang pinto ang bumubukas. Ngunit sa Ebanghelyo, malinaw ang pangako ni Jesus. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Hindi sinabi kung kailan, kung paano o saan mangyayari ang sagot, pero tiyak na may tugon. At ang hinihingi niya sa atin, katatagan sa pananampalataya. Ang katatagan ay hindi lang tungkol sa panalangin, kundi sa buong buhay ng Kristiyano. Kapag may sakit, kailangan ng katatagan. Kapag may krisis sa pamilya, kailangan ng katatagan. Kapag dumarating ang mga tanong sa pananampalataya, ang pagod, ang pagkasawa, ang puot, doon natin higit na kailangan ipagpatuloy ang pagtutok sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ay hindi palaging masaya. Minsan tahimik ang langit, minsan ang panalangin ay parang walang kasagutan. Pero ang Ebanghelyo ngayon ay nagsasabi, huwag kang bibitiw.
Kung totoo kang naniniwala na may Ama na nakikinig, manatili ka. Kumapit ka. At ito rin ang paalala sa atin tungkol sa kung anong klaseng Diyos ang ating tinatawag. Kayong masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang Ama sa langit? Ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi maramot. Hindi siya bulag sa ating kalagayan. At higit pa sa lahat, hindi niya tayo bibigyan ng masama. Ang lahat ng kanyang ibinibigay ay para sa ating kabutihan. Kahit minsan ay hindi natin ito agad naunawaan. Kapag ang sagot ng Diyos ay hindi pa ngayon, ang tugon natin ay katatagan. Kapag ang sagot niya ay mas mabuti pa o meron pang mas mabuti, ang tugon natin ay pananampalataya. At kahit pa ang sagot ay hindi, dapat maniwala tayo na may dahilan. At ang Diyos ay hindi kailanman magbibigay ng batong tinapay o ahas na isda. Higit pa roon, ang ipinapangako ng Diyos ay hindi lang tinapay o isda kundi ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng biyaya kundi ng mismong kanyang sarili. Ang tanong sa atin ngayon, ganito ba ako kakapit sa panalangin? Ganito ba ako katatag sa pananampalataya? Hindi dahil sa inaasahan kong masusunod ang gusto ko, kundi dahil nagtitiwala akong ang Diyos ay may mas mabuting plano. At sa Kanya ako nakasalalay. Kung minsan ang dasal ay tila paulit-ulit, ngunit sa bawat pag-uulit ay napapalalim ang ugnayan. Sa bawat katok, napapalapit tayo sa pintuan. Sa bawat paghihintay, nahuhubog tayo ang ating puso para sa tamang tugon. Ang panalangin ay hindi lamang para humingi, kundi para tumibay. Ang panalangin ay hindi lang para makuha ang gusto, kundi upang mapalitan ng Diyos ang gusto natin ng kung ano ang mas makabubuti. At sa panalangin may katatagan, doon natin mas higit na nadarama ang tunay na presensya ng Diyos. Hindi man agad-agad, ngunit laging sapat. Sa mga panahon bang tila tahimik ang Diyos, tayo ba ay kumakapit ng mas matatag o unti-unting bumibitaw sa panalangin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming Ama na hindi nagsasawang makinig. Turuan mo po kaming maging matatag sa panalangin. Kapag kami napapagod, palakasin mo kami. Kapag kami nanlalamig, sindihan mo muli ang apoy ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng puso na marunong maghintay, magtiwala at manalig. Sa bawat paghingi, pagtatanong at pagkatok, naway mas mapalapit kami sa iyo at hindi lamang sa hinihiling namin. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.